Praise God. So, sa ating pong paninimula, malapit na yung Pasko at maraming kaaligagaan sa buhay. Subalit tayo, mga anak ng Diyos, nananatili ang kapayapaan na patuloy pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po? So, ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayon, Giving Beyond Measure, the Power to Transform. Sabi nga, pag sinabing giving beyond measure, isa lang po ang may titulo niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The power to transform, siya lang din naman ang po pwede at maaaring makapagbago ng ating pong buhay. Agree po tayo doon, di po ba? Marami ng pagkakataon na sinubok nating baguhin ang ating pong sarili pero hindi natin kaya. Dahil ang Diyos lamang po ang talagang pwedeng gumawa nun. Kaya nga sabi niya, minsan sa buhay ng tao, marami silang sinasabi, lalo na pagka New Year's resolution. Gusto nilang bumait, pero hindi naman talaga magawa. Dahil hindi naman talaga kaya, dahil ang Diyos lang ang pwede nung makagawa sa buhay ng bawat isa. At tayo po, naniniwala po ako sa ating kalagitnaan, lahat tayo dito ay mababait. Pumalakpak po ang mga mababait na anak ng Lord. Yay! May talagang hiyaw pa, no? Talagang tayo yon. Bakit? Ibinago na tayo ng ating pong Panginoon. So, as introduction sa pasimula, kung English man po yung makikita natin dyan, ito po ay aking tatagalugin. Ang pagbubukas palad ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buhay ng Kristiyano. Sinasalamin ito ang puso ng Diyos at nagsisilbing nakikitang pagpapahayag ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Pag sinabi pong giving beyond measure, ipinakita ni Jesus ang sukdulang pagkabukas palad sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo, ang kamatayan sa krus. At inaanyayahan niya tayong sundin ang Kanyang halimbawa. Ang pagkilos ng mapagbigay na hindi nasusukat ay hindi lamang pagpapala sa iba, kundi may kapangyarihan din na baguhin ang ating sarili at buhay. Ngayon, tuklasin po natin kung paano ang pagsasagawa ng bukas palad na pagbibigay ay maaaring makapagbago sa atin at makaapekto sa mundong ginagalawan natin. Tingnan po natin, magsimula po tayo. How giving beyond measure hold the potential for personal transformation, kingdom advancement, and eternal reward. Number 1, sabi po dito, generous giving transforms our heart. Talaga naman, binabago na mapagbigay ang ating pong mga puso. Sa Matthew chapter 6 verse 21, basahin po natin ano po yung sabi niyan. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Tama po yan at totoo. Ang sinasabi po doon, ang iyong kayamanan, of course, kapag naroon ang iyong kayamanan, naroon din yung iyong puso. Lagi mo siyang binubulay-bulay. Nanawanawagan si Jesus para sa isang desisyon na pahalagahan ang pangwalang hanggan kaysa pansamantala at makalupang kayamanan. Mamuhay ng kontento sa anumang mayroon tayo. Ang isang tanda ng tunay na kayamanan ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming pera o ari-arian ang mayroon ng isang tao, kundi pati na rin kung paano nila pinipiling gamitin ito. So, hindi po yun talaga ang sukatan. So, makikita po natin, generosity transform our heart by reorienting our desire. Jesus teaches us that where we invest our resources is where our hearts will follow. Kung tayo ay nagbibigay ng malaya, ang ating mga puso ay lalago sa pagmamahal sa iba at magiging mas nakaayon sa gawain ng Diyos. Ang pagbubukas palad ay salamin ng panloob na pagbabago ng nais ng Diyos para sa lahat ng mananampalataya. Letter A, generous giving transform our heart. Letter A, giving breaks the grip of selfishness. Acts 20 verse 35. Ano po yung sabi diyan sa Acts 20 verse 35? So, next slide po. So, sa English, basahin po natin, it's more blessed to give than to receive. Sabi nga, mas mapalad raw sa lahat ng pagkakataon
ipinakikita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tayo po, totoo naman po yun. Tayo po ay pinagpala sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Sa babagitin ko po, tiyak lahat tayo ay sasang-ayon. Tayo pong lahat, masarap ang pakiramdam ng tumatanggap. Totoo po ba? Totoo, siyempre. Pero ang sabi po dito ng sa ating pong pinag-aaralan, pero iba yung saya at gaan ang bunga ng tinatamasa ng nagbibigay. Amen po? Hindi mo mararamdaman yon hanggat hindi mo pinawawalan ang pagbibigay. Mararamdaman mo lang yon pag iyon ay nakawala na. So, ang galing po ng Panginoon. Sabi dito, generosity challenges the inherent selfishness in us. Selfishness is rooted in a desire to keep everything for oneself, but giving forces us to release control and share with others. Jesus' example of sacrificial love is the antidote to selfishness. Ito daw po yung pinakamainam na panlunas sa pagiging makasarili. So, kapurihin po ang ating pong Panginoon, ano? The Greek word of blessed in Acts 20 verse 35, sabi dito, Makarios, refers to a deep inner joy that comes from God's favor. It implies that those who give receive an eternal satisfaction that far exceeds anything material. Sabi dito, mag-build, bumuo ng matibay na relasyon sa kapwa Kristiyano by sharing, caring, sorrowing, rejoicing, and praying. Sabi po dito ni Rick Warren, caring for others is the ultimate expression of God's love through us. Totoo po ito. The story of the Good Samaritan, alam po natin, nasa Luke chapter 10, verse 30 to 37, ini-illustrate po dito, the giving spirit. The Samaritan not only gave financially, helped the wounded man, but also gave of his time and resources, embodying the sacrificial nature giving. Walang magandang dahilan para hindi tumulong, para tumangging tumulong sa iba. Sabi nga, wala kang magandang dahilan para ka tumanggi sa pagtulong sa iba. Yan po yung ating pong karakter po ng ating pong Panginoong Hesus yan. Bakit niya po tayo tinuturuan? Kasi nais niyang ganon ang makita sa ating pong mga buhay. Kaya nga po pag-aaralan natin ang salita ng Lord ay napakainam. Is there a situation in your life where you need to break free from selfishness by giving more sacrificially? Tingnan po natin, baka po kayo ay may naiisip. Identify one area to practice giving beyond measure this week. Pinag-aralan po natin, si Jesus nga lang naman talaga ang pwede nung magbigay. Pero, inhabilin sa atin ng Panginoon, sa kanyang pamamagitan ng kapangyarihan, kaya din natin yung gawin sa ating pong mga kapwa. Abot sa ating pong makakaya. So, sumunod po. Ang sabi po rito, letter B, generous giving transform our heart. Letter B, giving cultivates compassion. Sa 1 John 3, verse 17 to 18, next slide po, sabi po dyan, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan. Sige po, pwede po kayong makibasa sa akin. At dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Verse 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, hindi ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya po sabi nga, talagang makukultivate yung ating pong compassion. Gaano kalinaw ang sinasabi ng iyong mga aksyon na nagtataglay na talagang mahal mo ang iba? Ulitin po natin. Gaano kalinaw ang sinasabi ng iyong mga aksyon na talagang mahal mo ang iba? Are you as generous as you should be with your money, possession, and time?
So sabi nga doon, kapag ang iyong sinasabi, dapat ito ay ginagawa. May isa pa pong maganda. Kung ano ang iyong sinasabi, dapat binaback-upan to ng iyong aksyon at gawa. Amen po? Para ito ay magkaroon ng katotohanan. Sabi nga, hindi pwedeng sa salita lang o di pwedeng sa sadila lang. Kailangan ito ay nagpapakita ng aksyon. May back up tong yung sinasabi mo, yung sinasabi natin, binaback upan to natin ng ating mga gawa. Generosity is directly linked to compassion. When we see others in need, our heart are moved and we are compelled to respond. Giving is not merely about financial support, but about showing love and kindness to those around us. Sabi ni Max Lucado, compassion is not just feeling with someone, but seeking to change the situation. Pagtatanungin ko po kayo sa ating pong kalagitnaan, may pangyayari ba sa iyong buhay na yung mabigat ay iyong napapagaan? Na yung mahirap ay iyong napapadali? Na ang sitwasyon ng iyong pong buhay ay patuloy ginagabayan ng ating pong Panginoon? Na yung mga mahirap na sitwasyon, ang tugon mo ay solusyon. So may mga pangyayari pong dapat, kapag mabigat, pagdating sa'yo gumagaan. Kapag mahirap, pagdating sa'yo dumadali. Kapag problema, pagdating sa'yo dapat solusyon. Amen po? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. How do you respond to the needs of others? Do you take the time to show compassion in practical ways? Reflect on the power of small acts of kindness that can make a huge difference in someone's life. Dapat daw magdulot ng malaking pagbabago. Saan ka mas masaya? Saan ka mas sasaya sa palagay mo? Tumulong o hindi? So tumulong. Ikaw ba ay kasing mapagbigay ng iyong pera, ari-arian, at oras? Iyan po ay mga katanungan sa ating pong kalagitnaan. Ako po ay may share na testimony dito nung siguro mga 1 month before, no? So may nag-apply sa akin driver. Dati na po namin driver yun. So tinanggap ko po. So of course, kaya ko tinanggap para kumita kami. Ilang araw lang, ang dala niya problema. Sa loob-loob ko, napahamak pa yata ako rito. Nadamay pa ako sa problema niya. Alam niyo po kung ano yung naging problema niya. Driver ko siya. So nag-apply, tinanggap ko naman. So happen, yung mga anak niya iniwanan sa probinsya dun sa nanay. So yung nanay, iniwanan niya yung 3 anak sa probinsya. So anong gagawin ko ngayon? Iniisip ko, hindi pwedeng magbiyahe yung driver ko na may gumugulo sa isip niya at namumroblema sa mga anak niya. Alam niyo po yung kita ng talyer, sabi ko, para lang masolusyonan mo yung problema mo, kunin mo muna yung mga anak mo. Tapos kapag naiuwi mo na rito, saka ka magmaneho. Naniniwala akong hindi maaayos ang trabaho mo at pagmamaneho once na ikaw ay may iniisip at may pinoproblema. Pinauwi ko po siya sa probinsya, pinrovide namin yung pamasahe, pabalik, papunta ron. Pero ang dulot pong galak noon ay kakaiba. Bakit? 3 bata, yung ma-save mo sa kapahamakan. Mas masarap na kasama nila yung kanilang tatay kahit sila ay iniwanan ng kanila pong nanay. So gaano ba naman yun? Siguro po, kikitain ko pa yon. Kaya pang ibigay ng Lord yon. Mismong siya, sa pagmamaneho niya, kaya niya po kong kitain yun. For the glory of God, sila po ngayong mag-aama ay magkakasama, namumuhay sila ng masaya. Hindi lamang time ang kailangan, yung pakikinig mo sa oras na may problema. Pwede ko po yung i-neglect. Bakit? Ay, kailangan kita bilang driver, di ko kailangan yung problema mo na masangkot ako. Pero nung tinanong ko ang Lord, ikaw, kapag ikaw ay may isang tauhan, ikaw ay mayroong mga mahal sa buhay, huwag mong asahang libre ka, tiyak, damay ka. Bakit? Lalo na pong tayong mga nakakakilala sa Panginoon. Lawakan nyo lang po at palakihin ang inyong puso, lalo na ang ating pong pag-unawa. Hindi lamang ang tao ang natutuwa, kundi ang Diyos mong manlilikha. Yun po yung masarap na mapahanga. Di po ba? Ang humanga sa'yo ang manlilikha mo. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam sa buhay ng isang Kristiyano. Di mo kailangan ng papuri ng tao. Ang kailangan mo ay ang pagmamahal na nararamdaman mo nang galing sa Diyos mo at sa Diyos ko. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon.
Generous giving transforms our heart. Letter C, giving replaces greed with attitude. Sa Proverbs 11 verse 25, ano po yung sinasabi diyan? Sabi po doon, so, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Aprobado po yan sa ating pong Panginoon at hindi lamang po ako ang nakaranas niyan, maging kayo. Ang pagbibigay ay pinapalitan ng kasamaan ng pasasalamat. Pinagiginhawa mo ang iba, ang Diyos naman ang magpapaginhawa sa iyo. Kapag ikaw ay nagkulang, ang Diyos ang magpapalit at magpupuno nito sa iyo. Dahil ang Diyos, hindi natin kayang sukatin ang kaya niyang gawin. When we give, we recognize how much we have already been blessed. Gratitude grown in us as we realize that generosity is a reflection of God's provision, and it leads to greater contentment and a less greedy heart. The Hebrew word for prosper in Proverbs 11:25, sabihin barak, meaning to bless or prosper. It implies that when we give, God blesses us in return, and our lives overflow with gratitude and abundance. Dapat daw po lumaya tayo sa pagkakaalipin. Saan? Sabi po ng Panginoon, sa ating mga ari-arian, kauna-unahan. Pangalawa, dapat nagagalak daw tayo sa pagtulong sa iba. Pangatlo, at pagsang-ayon ng Diyos. Pang-apat, at tayo ay nag-uumapaw sa pasasalamat at kasaganaan, oras at lakas. Biruin niyo po, hindi lahat ng tao ay nakakasamba sa Panginoon. Darating po ang time, tayo po ay manghihina, tayo po ay mababawasan ng lakas, pero hanggat kaya po natin, gawin po natin ang gusto ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ito pong pulpitong ito, sa Panginoon to. Kapag po ako ay pumipikit kanina, pag nakikita ko yung pulpito rito, nakikita ko si Brother Randy umaawit, para akong natutunaw, sino nga ba ang tao upang payagan niyang siya'y sambahin, siya ay papurihan, siya ay pakinggan. Sino ba ang tao sa harapan ng Panginoon? Pero dahil sa mayaman niyang pag-ibig na binigay sa atin, lahat tayo pantay-pantay. Binigyan niya na tayo ng pare-parehang pwedeng sumamba, pwedeng magpuri, pwedeng umawit, pwedeng humiyaw, pwedeng sumayaw. Saan natin gagawin yan? Hindi sa labas, dito sa loob, sa panambahan, sa ating Diyos na buhay. Amen po? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kung titingnan po natin sa ating pong pagpapatuloy, the story of the widow's mite, kilala naman po natin to. Mark chapter 12, 41-44 is a powerful example. Even though she had a little, the widows gave all she had, and Jesus praised her generosity. Her gratitude for what God had given her led to an act of incredible generosity with please God. Ibinigay po ng balong ito ang lahat ng nasa kanyang ikabubuhay, taliwas sa paraan ng paghawak ng karamihan sa kanilang mga tinatangkilik. Kapag sinaalang-alang natin ang pagbibigay ng isang tiyak na porsyento ng ating kita bilang isang mahusay na tagumpay, tayo ay katulad ng mga nagbibigay mula sa kayamanan. Dito tayo hinahangaan ng ating pong Panginoong Hesus. At sakripisyong pagbibigay, gusto ko lamang pong diinan yung bagay na to. Jesus was admiring. Ang sabi po rito, kung meron man na ipagmamalaki, kung ikaw ay lolo, kung meron bang ipagmamalaki ang iyong apo, dapat ikaw yon. Kung ikaw man ay apo na dapat ipagmamalaki ng iyong lola, ikaw yun dapat. Kung ikaw ay magulang na may ipagmamalaki ng iyong anak, ikaw yun dapat na magulang. At kung ikaw naman ay anak na dapat ipagmalaki ng iyong magulang, ikaw yun dapat. At kung ikaw ay biyanan, ikaw yung nararapat ipagmalaki ng iyong manugang. At kung ikaw ay manugang, ikaw yun nararapat ipagmalaki ng iyong biyanan. Babae man at lalaki. Kung ikaw man ay isang guro, ikaw ay nararapat na pagpurihan ng iyong mga estudyante. At kung ikaw man ay estudyante, ikaw dapat yon na magbibigay ng parangal sa iyong guro.
At kung tayo man ay isang Kristiyano, tayo dapat yung hinahangaan ng Panginoon sa paggawa ng mabubuti at kakaibang bagay sa ating pong mga buhay. Ang ibig ko lang pong sabihin, kung mayroon mang pinakamahusay, dapat ikaw yon. Hindi man ikaw yon, dapat kasali ka doon. Amen po ba? Yung babae na to napahanga, hindi yung babae ang hinangahan ng Panginoon. Ano po yung hinangaan niya? Nag-admire si Jesus sa kanya pong ginawa. Kung mayroon ka mang gagawin, mayroon kang isang tagahanga. Walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Amen? So tandaan po natin, kung mayroon mang gagawa ng pinakamainam at pinakamabuti at pinakamahusay, dapat ikaw yun. At kung may maganda ka mang ibibigay, sabi nga, dapat sa'yo nang galing yun. Kung meron ka mang ibibigay na mainam sa iyong magulang, mga mahal sa buhay, anak, dapat sa'yo nang galing yun. Amen po ba? Bakit? Tayo yung inaasahan ng Diyos at nakatalaga na gumawa ng mga bagay na yon. Dahil ang gusto niya, hindi lamang ikaw ang masihan, pati ang iyong mga mahal sa buhay. Lalo na ang Diyos na nasa atin ay nakatunghay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, sabi nga, hindi man ikaw yon. Halimbawa, sa isang pamilya, may gumagawa, may minamahal ang iyong magulang. Siyempre, hindi po pwede sulusan. Pero ang maganda po doon, kung mayroon mang ang iyong magulang na hinahangaan na kakaibang mga gawa, dapat sa iyo manggaling yun. Amen po ba? Lalo na kung hindi mga Kristiyano, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kasama. Ikaw na nag-iisang Kristiyano sa tahanan, dapat sa iyo magmumula yung mga bagay na yon. Ikaw yung mapagpasalamat, ikaw din yung mapaggawa ng mabuti, at ikaw rin yung maghahayag ng pasasalamat sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Kaya nga, kung mayroon mang hahangaan si Jesus, dapat tayo yon. Hindi man ikaw, dahil ikaw lang, mahalaga, kasama po tayo doon. Masarap pong makasama sa hinahangaan ng ating pong Panginoong Jesus. This week, try to giving in an area where to tend to feel selfish or greedy. Whether it's money, time, or talent, ask God help you replace any selfishness with a grateful heart. Kayo po yung magdidesisyon nito kung ano man to yung mga bagay na yon. Tatandaan po natin, mas masarap ang magpasaya kaysa ikaw yung pinasasaya. Amen po? Ano nga yung biro nun? Sabi nga, mas masarap yung ikaw yung nagkakape kaysa ikaw yung pinagkakapihan. So baka po kasi tayo natutulog na, kaya binanggit ko po yung kape, no? So tayo po ay mataimtim na nakikinig ng salita ng ating pong Panginoong Jesus at iyan po ay kinagigiliwan ng Diyos sa mga oras na to. Sumunod po, Generous Advanced Kingdom. Sabi dito, Matthew 28 verse 19 to 20. Basahin ko na lang po, meron po tayo dyan, ano? So, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Kanya pong salita. Generosity is a key to advancing God's kingdom because it's enable us to support ministries, mission, and work that bring the gospel to others. That act of giving facilitate the spread of the gospel and help meet the physical and spiritual needs of others. Generosity, advanced kingdom, letter A, giving enable ministry and mission. Philippians chapter 4, verse 15 to 16. So, basahin po natin. Alam naman ninyo na mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica, na makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng
tulong. Iyan po yung sinasabi dyan. Paul recognized the Philippians' generous giving was a key factor in his ministry's success. Generosity enabled the spread of the gospel, fund mission trips, church plant, and outreach program expanding God's kingdom. Kapag napagpasyahan mo ang isang proyekto ay nagpaparangal sa Panginoon, huwag mag-atubiling magbigay ng bukas palad at masaya. Magtatag ka ng eternal partnership. So, yan po yung napakaganda. Huwag kang mag-atubilig magbigay, lalo na ang mga bagay na yung gawain na yon ay magbibigay ng parangal sa Panginoon. Hindi ka man kumilos, may kumikilos na iba. Tayo po ay mainam na tayo'y makilahok doon sa mga ganong gawain ng ating pong Panginoon. Your giving is a spiritual investment in the work of God's kingdom far greater than anything you could ever buy or build on earth. Yan po ay unknown author. The story of the Macedonian church in 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5, sabi dito, shows how their extreme poverty did not stop them for giving generously. Their hearts were moved by God's grace and they gave beyond their ability. Nagbigay sila kahit sila ay mahirap dahil nais nilang tumulong. Ang punto ng pagbibigay ay hindi sa halaga ng ibinibigay, kundi bakit at paano tayo nagbibigay. Hindi gusto ng Diyos na nagbibigay ng may sama ng loob. Sa halip, gusto ng Diyos na magbigay ka ng may pag-ibig, may kagalakan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil ito lang ang tama at mabuting gawin. Praise God. Agree po ba tayo doon? So sa ating pong mga kinakaharap, identify a ministry or mission. In it, commit to supporting it financially or with your time. Whether you're local or global, your giving helps expand God's kingdom. In our church, we have the evangelism, discipleship, and church planting program, ICAR ministry. Andyan din po yung ating cornerstone, Balintawak. So sariling atin po ito. Pray about how God would have you invest in advancing His kingdom. Seek ways to partner with missionaries, ministries, or local church project. Maganda po pag may gawain, hindi tayo nakikipag-unahang magturo. Maganda po nakikipag-unahan tayong makipag-participate. Bakit po? Mahal mo ang Diyos, gagawin mo to para sa Kanya, hindi kung sa sino man, dahil tayo po ay una ng pinagpala at binigyan ng ating pong Panginoon. Minsan pa po nating palakpakan ng ating pong Diyos. Purihin po ang Diyos, kay buti ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya nga, sabi dito, letter B, generosity advance God's kingdom. Letter B, generosity strengthen the church outreach. Acts 2:44 to 45. So, basahin po natin. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. How great yung kanila pong moves. Sa atin po, hindi po natin nararanasan yan. Kanina nga ano yung sabi? Kapag po may sobra, meron naman daw pong sobre. Ang sagot ko po, kapag may sobra, dalawa yung bulsa ko, malaki pa. So kapag may sobra, maraming bulsa. Amen po? Ay, so palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Nakakatuwa, no? Pag maraming sobra, hindi lang sobre, maraming bulsa. Natatanggap niyan. So maganda po na tayo po ay nakikilahok sa mga ganyang gawain. Bilang bahagi ng espiritual na pamilya ng Diyos, responsibilidad natin ang isa't isa. Sa lahat ng posibleng paraan, ang pamilya ng Diyos ay pinakamahusay na gumaganap kapag ang miyembro na ay nagtutulungan, lahat tayo may ibibigay. So yung pong prayer, limbawa, tithes and offering, Lord, pagpalain mo po yung walang, ibibigay sa ngayon. Ako po, ang sagot ko po doon, hindi ka pwedeng walang ibibigay sa Panginoon.
Bakit? Nakarating nga tayo rito, may lakas tayo eh. Siguradong may ibibigay tayo sa ating pong Panginoon. Agree po tayo doon? Walang hindi magbibigay, walang hindi ka ibibigay dahil ang Diyos ang unang nagbigay. Sigurado at tiyak, may ibibigay ka sa ating pong Panginoon. Palakpakan po ang ating Panginoon, palakpakan po natin. The early church generosity was, sabi nga, radical. Biruin mo, binenta nila yung kanilang ari-arian, pinuwel nila yung kanilang mission. Ibig sabihin, sa isang sasakyan, pag walang gasolina yan, hindi tatakbo yan. O bumili ka nga ng gasolina, pero pag hindi mo yun nilagay sa sasakyan, wala rin din yung silbi. So maganda, tayo po ang magpupuel sa ating pong ministeryo na ipinangalaga sa atin po ng ating pong Panginoon. Pag sinabing fuel, even kandila, kailangan niya ng wax para magliyab. Di po ba? Pag sinabing fuel, marami po itong kinagagalawan, even gas, even electric, or even wax, or even fuel, petrol. So iyan po ay nangangahulugan na tayo po ay dapat maging fuel ng ating pong Panginoon sa Kanya pong gawain. Pumalakpak po ang agree dito. Praise God. So, ano po yung naging resulta? Nag-explosive yung growth nila, dumami. Kayo po, kontento na ba kayo na iyan lang yung katakatabi nyo lagi? Bukod sa panalangin? Hindi po, may kailangan po tayong gawin. Amen po? So, syempre, kung tayo, hindi tayo magkakaloob, anong gagawin natin dito? Paano tayo ay umuupa? Di po ba? Kung tayo nga, napapaganda natin yung ating mga bahay, how much more yung ating pong panambahan? Kaya mo bang umalis dito na may nakita kang kalat? Sisipain mo na lang. Dapat po hindi ganon. Magkaroon po tayo ng pagmamahal sa ating pong panambahan dahil ito yung ating pangalawang tirahan at bahay ng ating pong Panginoon. Higit pa doon, ang magkakasama dito talagang mga anak ng Diyos at mananampalataya. Anong sarap, di po ba? Pag nakita mo yung iyong katabi, masaya ka na. Pag di mo siya nakita, of course, tatanungin mo siya kung bakit wala siya. Iyon yung ating sayaw sa ating pong Panginoon. Kaya nga, think about how your resources can help support the work of your church. Could you offer time, skill, finance to help further the outreach effort of your local body of believers? Natawag po yan, tayo ay mga magkakapatid. Sabi nga, kapag ikaw ay kinukunbik ng Lord, tumulong sa iyong kapatid, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Antayin mo pa, Lord, pagka kinausap niya ako. Kinausap ka na nga ng Banal Santong Espiritu. Sabihin mo pang, Lord, pag kinausap niya ako at nilapitan ka, no! Ang una nang nangusap sa'yo na pagpalain mo siya, ang Diyos na makapangyarihan na nasa iyo at nasa akin. Ang Espiritu ay kumikilos at gumagalaw upang ipahayag ang kanyang kabutihan at kapangyarihan upang ang buhay ng bawat isa sa atin ay gamitin niya sa kanya pong kaharian. Amen po? Pag kinukunbi ka na, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo na. Para nun, maparangalan mo ang Diyos sa iyong buhay at mapapahanga mo ang Diyos sa iyong aksyon na ginagawa. Palakpakan po natin ang Diyos. Sumunod po. Letter C, generosity encourages other believers to give. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sabi po doon, meron po ba? So sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Iniibig daw ng Diyos ang may kagalakan na nagbibigay. Being cheerful giver also means you're not worried about losing anything. Bakit? Because you know that God will continues to sustain you. Gusto ko pong i-anunsyo sa inyo pong lahat na mga cheerful giver, even sa nanonood sa YouTube o sa Facebook. Sustentado po tayo lahat ng Panginoon. Amen po ba? So, iyan po yung announcement. Ibig sabihin, di ka nag-iisip, di ka nagwo-worried na mawawalan ka kapag ka ikaw ay nagbigay. Dahil ang Panginoong Jesus po, ng may-ari ng langit at lupa, ay nagsabi sa atin, sustentado niya po tayong lahat. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So may tanong po, sabi po, may mga taong nagbibigay din naman, pero maraming reklamo. May mga nagbibigay, marami din tanong. Saan napunta? Ubus na ba? May mga tao rin naman na parang ang hirap bunutin yung nasa kanya pong bulsa.
Pero siyempre, ang inaasahan sa atin ng ating pong Panginoon, bukas na palad na pagbibigay. Sabi nga ni Pastor Bobot, meron bang nagbigay na nakatiklop ang kamay? Wala naman eh. Wala ring tumanggap na nakatiklop ang kamay. Pag ikaw ay nagbigay, tiyak nakabukas. Kapag ikaw ay tumanggap, tiyak ding nakabukas. Di po ba? So minsan, dalawang kamay. Ang ano natin sa Panginoon, di po ba? Kaya nga nung minsan na pag-aralan namin, midweek yata yun, ano daw yung pinaka-hardest testing? Ito pala ay success. Napakahirap nitong i-refuse. Pero sa Panginoon, walang mahirap na bagay dahil siya ang mangunguna sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So nakakatuwa po, ang ating pong mga buhay, ginagamit ng Panginoon sa pagbibigay. Kaya walang karekla-reklamo ang mga anak ng Diyos kung magbigay. Ano po ang resulta? Ito po, generosity encourages a culture of giving within the church. When others see you giving joyfully and selflessly, they are motivated to do the same. Generosity is contagious and it creates a ripple effect with the community of believers. Ito ang mabuti na, mainam pa, epektibo pa, at nagpapaginhawa. Purihin po natin ang ating pong Diyos. Praise God. Your giving inspired others to give, and together we can do more than we ever could alone. Anonymous author po. In 2 Corinthians chapter 9, 1-5, Paul commends that Corinthians for their generosity and urges them to give cheerfully. He highlights that their generosity sets an example for others to follow. Paalala to po, ito po ay pagtupad sa pangako mo na nagawa mo na dati. Maaari mong pasiglahin muli ngayon ang unang sigasig mo sa pagbibigay sa Panginoon. Ito raw ay mga nagawa mo na dating pinangako mo sa Panginoon. Ang gagawin mo na lang ngayon, patuloy mong pasiglahin muli ang iyong pagbibigay sa ating pong Panginoon. Amen? So, how can you encourage others to become generous? Think of ways to lead by example and inspire those around you to be more generous in their giving. Paano ka ba magbigay? Kayo po yung nakakaalam yan. Ang payo ko lang po, sabi nga doon sa Proverbs 11:24, kasi 25 tayo kanina. Ang tao raw mapagbigay, lalong yumayaman. Isa lang ang sagot. Gusto mong yumaman? Magbigay ka. Di po ba? So napakaginhawa ng salita ng Diyos, wag natin pinahihirap. Dahil sabi nga, matuwid naman. Gusto mong yumaman. Sabi nga, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Adi magbigay ka ng magbigay, sigurado payaman ka ng payaman. Hanggang dumating ang ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. So number 3, generosity reaps eternal reward. In Matthew chapter 6:19-20, sabi dito, huwag kayong nag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Nakakatuwa po, So, ito daw po ay isang pamumuhunan sa langit. Not because so we'll get more, but so we can see that He has everything and wants to be generous to us. Ang ganda po, Kaya nga sabi doon, pag nagbibigay ka, hindi ka para mawalan, kundi para ikaw ay magkaroon pa. Generosity reaps eternal rewards. Letter A, giving reflects eternal values. Sa 1 Timothy chapter 6, 18-19, ito po, basahin ko na lang sa English. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. If you had been blessed with wealth, then thank the Lord. Don't be proud. Huwag magmalaki at huwag magtiwala sa iyong kayamanan o pera. Gamitin ang iyong pera para sa kabutihan. Maging mayaman ka sa mabubuting gaba. Bukas palad at handang magbahagi. Gaano man karami ang iyong tinatangkilik, ay mayroong ka dapat ipakita na ang iyong buhay ay kontrolado pa rin ng Diyos. Ang kayamanan na inilagay niya sa ilalim ng iyong mga kamay. So nagsasabi po ito, gaano man karami, dapat
ang buhay mo ay nagsasabi na kontrolado ka pa rin ng Panginoon, lalo na yung mga kayamanan na ipinagkaloob sa iyong mga kamay. Praise God. So, the parable of the rich fool, alam po natin to in Luke chapter 12, 16 to 21. Jesus tells the story of wealthy man who stored up grain for himself, believing his riches would secure his future. Yet, the very night his life was required of him. This parable highlights the futility of hoarding earthly wealth and the importance of prioritizing eternal treasure through generosity. This rich man, hindi po siya namatay dahil siya ay mayaman. Siya po ay napunta sa hell because he was selfish, refuses to feed Lazarus, take him, and care for him. Hindi po siya napasama na pupunta sa impyerno dahil siya ay mayaman. Dahil ang kayamanan po ay kaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Siya ay naging mahirap upang tayo ay maging mayaman. Matatag pong sinasabi ng Panginoon yan sa 2 Corinthians 8:9. So siya po ay naghirap para tayo ay maging mayaman. So yung foolish po na to, yung rich man, napunta po siya doon sa hell because hindi niya pinid si Lazaro. Nirefuse niya ang pagtulong sa ating pong, sa kay Lazaro. Kung titingnan po natin, what values does your life reflect? Temporary wealth or eternal significance? Reflect on how your priorities align with God's call to store up treasure in heaven. Ask yourself if your generosity reflects God loves and eternal purposes. Letter B, generosity invest in God's kingdom. So napakaganda po na sa ating pong mga buhay. Philippians chapter 4 verse 17. Not that I desire your gift. What I desire is that more be credited to your account. Kapag tayo ay nagbibigay, sabi nga, sa mga nangangailangan, tayo rin ay nakikinabang. In God's economy, generosity is a vehicle for spiritual multiplication. Nabanggit po kaninang first service, pinakamaganda po, hindi po yung additional, pinakamaganda po ay multiplication. At sa Lord po, talagang multiplication talaga. While earthly wealth perishes, investment in God's work bear fruit that lasts for eternity, such as transforms life and spread of the gospel. This align with Jesus' teaching that true treasure is not early, but eternal. The feeding of 5,000 in John 6, chapter 1, verse 2-13, sabi po dito, the boy who offered these small lunch of 5 loaves and 2 fish gave what little he had, and Jesus multiplied it to bless 1,000. This act of generosity is a reminder that when we invest in God's work, no matter how small the offering, He multiplies it for kingdom purposes. Ang maliit mong kaloob sa Panginoon, kayang-kaya niya yung pasaganain. Dahil kayang-kaya niya talagang gawin. Amen! Purihin po ang ating pong Panginoon. So meron po dyan, si R.J. Letourneau ay industrialist and Christian philanthropist, committed to give 90%. Ang naiiwan lang sa kanya ay 10%. He investment-supported ministries and mission worldwide, leaving a lasting legacy for God's kingdom. His story shows that generosity towards God's kingdom's work has a ripple effect, blessing countless lives. Tayo po, sasabihin ko po sa inyo, may namuhunan sa iyo at sa akin. Kaya po tayo ngayon ay naririto sa harapan po ng ating pong Panginoon. May namuhunan po sa atin. Iyan yung mga nauna sa atin. Tayo po ay mapalad at sila ay nagtiyaga sa atin. At tayo naman tiyak na may pagtsatsagaan din at pagsusumikapan din na sila ay share ng salita ng ating pong Panginoon upang sila rin ay makakilala. Amen po. Letter C, generosity gains heavenly recognition. In Matthew 25, 35-36-40, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was stranger and you invited me in. I need clothes and you clothed me. Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Sa tagpo pong ito, hinihiling ni Jesus ang pakikilahok ng personal sa pangangalaga sa nangangailangan, mahalin at paglingkuran ayon sa ating pong makakaya. Ang ating pong mga nasa kapaligiran, lalo na po yung ating pong mga kapatid sa Panginoon. What we do for others is never forgotten by God.
Pag tinanong po ba tayo, mayroong ka na po bang nagawa nito na hindi malilimutan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay? Minsan may nagawa tayong mga maiinam na bagay, iyon ay nakalimutan mo na. Pero sa Diyos, tandang-tanda niya yun. At isang araw, ipapaalala niya sa'yo. Hindi lang niya ipapaalala sa'yo. Pag nag-sink into sa isip mo, isa lang ang yung maibibigay sa Panginoon, ang luha ng pasasalamat. Dahil hindi mo yung kayang gawin kung hindi ka rin sinamahan ng ating pong Diyos. Amen po? Purihin po ang Panginoon. Kung titingnan po natin, sa buhay po ni Cornelius, may kita po natin, nasa kanya po dahil kasama po dito yung centurion in Acts chapter 1-4. Cornelius was a devout man known for his generous giving and prayer. His generosity came up as a memorial offering before God, leading to his household receiving salvation and the Holy Spirit. This story show how God values and recognizes acts of generosity. Considered how your giving and acts of service align with Jesus. Called to care for the least of these. Are you viewing your generosity as a way to serve and glorify Christ? How does this perspective change the way you give? Write down a specific way you can meet the needs of someone this week, providing a meal, offering financial assistance, or simply spending time with someone who feels forgotten. As you act, remember that your generosity is an offering to God. Bago po tayo mag-conclusion, nung ako po ay unang nakakilala sa Panginoon, meron po akong biyanan, meron po akong tatang. Sa loob po ng 2 taon, sila po talaga ipinaghahanda ako. Ako yung namamalengke, ako yung gumagastos. Binigay din naman ng Panginoon. Ako po yung nagluluto. Hindi ko po yung pinanghinayangan. Ang naging resulta nila, sila po ay mananampalataya ng ating pong Panginoon. Kung ikaw ay may kakayanan, sabihin mo, ako na yung namili. Ako po yung nagbitbit. Ang layo ng Maynila sa probinsya sa Baliwag, sa Bulacan. Ikaw pa rin yung magluluto. Ikaw pa rin yung magpe-prepare. Pero ang mga anak ng Lord, tinuruan niya ang isang puso na mapagpakumbaba ng walang karikla-reklamo sa anumang kanyang ginagawa. At ito hindi nakakalimutan ng ating pong Panginoon. At ito ay magbubunga at magre-resulta ng mga kaluluwang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at magbibigay sa Kanya ng kalwalhatian. Dahil iyan po yung pinakamainam na puhunan nating magagawa dito sa lupa. Ang mga hindi ligtas ay patuloy na maligtas sa kabutihan at pagbubukas palad na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po? Kaya nga sabi ko sa ating kanina, kung mayroon mang magbibigay at magdudulot ng saya sa isang magulang, walang iba kundi ikaw yun na anak. Kung ikaw man ay anak at magulang, ikaw na dapat na magulang ang magbibigay at magdudulot ng saya sa iyong mga anak. Amen po? So dapat sa ating pong mga buhay, tayo yun. Dahil tayo yung inaasahan ng ating pong Panginoon. Praise God. So sa ating pong conclusion, sabi po rito, generous giving is one of the most profound ways we can be transformed into the image of Christ. It strengthens our hearts, advance God's kingdom, and secure eternal reward. Through giving, we become partners with God in His work and on earth to store up treasure in heaven. When we give beyond measure, we tap into the power of God's grace to change us, others, and the world. Sigurado po ang pagbuti, sigurado po ang pagbait kapag ganito yung ginawa natin. Jesus invite us to follow His example of generosity. It's not about how much we give, but about the heart with which we give. I challenge you to give beyond measure, trusting that God will transform your heart, advance His kingdom, and reward you for your faithfulness. Commit being a vessel of God's generosity, whether through your finances, time, or talent. Start giving generously, and watch now, it's transform your life and the lives of others. Sigurado po ang pagbabago kapag sinunod natin ang ating pong Panginoon. Isang palakpak po na pinakamainam sa ating pong Diyos. Tumayo po tayong lahat. Praise God. So, kaya po talaga sa pamamagitan ng pagbibigay, kaya talagang magbago ng buhay ng isang tao. Tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon.
Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay, buhay na kasiya-siya at puno ng saysay. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Bilang pagkilala sa Diyos na nagbigay ng iyong buhay. Ano man ang iyong tinatamasa sa mga oras to. Ang Diyos ang lahat ng may-ari ng iyan, pati ating buhay. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan. Aking kasalanan ay kinalimutan. Binigyan mo ako ng katagumpayan, kaya't pasasalamat ko'y walang hanggan. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri. Maaari mo bang awitin yan sa iyong Diyos? Sa nagmahal sa iyo, sa nagbigay sa iyo ng lakas, sa nagpagaling sa iyo, sa nagpala sa iyo, sa nagpatawad ng lahat ng kasalanan mo, sa nag-iingat sa iyo araw-araw. Sinasamahan ka man sa iyo, sinasamahan ka saan ka man pumunta. Ginagabayan ka maging sa pagtulog mo'y binabantayan ka. Wala na ngang makapapantay pa sa iyo. Ikaw ang siyang nagpala sa buhay ko. Ako'y iyong binago, nilinis sa aking puso. Katapatan mo, O Diyos, magpakailanman. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan. Aking kasalanan ay kinalimutan. Binigyan mo ako ng katagumpayan, kaya't pasasalamat ko'y walang hanggan. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Aking ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Purihin ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Kay tapat mo, O Diyos, sa kabila ng aming pong mga pagkukulang. Kay bait mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Kay buti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, na kahit kami, Panginoon, minsan ang buhay namin ay palpak, subalit Ikaw ay Diyos na matuwid, na patuloy mo kaming inaalalayan, ginagabayan, binibigyan ng mariwasang buhay. Salamat, Panginoon. Kulang, Panginoon, ang kaya naming bigkasin sa pagpapahayag ng iyong kabutihan at kadakilaan na ginawa mo sa amin pong mga buhay. Sino nga po ba kami, Ama, upang iyong alalahanin? Gayon mo kamahal ang iyong mga ginawa, ang iyong nililang, upang ikaw, Panginoon, minsan pa ay maparangalan sa amin pong mga buhay. Dalangin po namin sa umaga pong ito, bayaan mo, O God, patuloy kang magniningning, magningas sa amin pong mga buhay. Ang makita sa amin pong kapaligiran ay ang Kristo na nasa amin pong puso at isipan.
kung papaano kami magsalita, kung papaano kami gumawa. Patuloy mong patunayan, O God, sa amin pong mga buhay, na ikaw kailanman, O Diyos, ang iyong katagumpayan, ay patuloy nga, O Diyos, na magbibigay ng karangalan at kalwalatian sa iyong dakilang pangalan. Sa iyong mga anak na nakinig ng iyong salita ngayong umaga, pinawi mo ang lungkot ng kanila pong puso. Patuloy mong pinalaya sa anumang tanikala ng kaaway na ginagawa ng kaaway sa kanila pong mga buhay. At patuloy idinulot mo ang kagalingan na gustong-gusto mo na maranasan ng buhay ng bawat isa. Kasama ang mapagpapala na kanila pong tinatamasa. Salamat din sa mga pag-iingat mo sa mga bagay na mayroon kami na nanggaling sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil kontrolado mo ang lahat ng bagay maging ang aming pong buhay. Ang magagawa lamang po namin ngayong umaga. Patuloy po namin sa iyong isinusuko ang aming pong buong isip, buong puso, buong pagkatao. Dahil kami po ay nilalang mo, ang naisim po namin, magbigay lamang ng kalwalhatian, karangalan, pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Salamat po ng marami ngayong umaga. Hindi mo ipinagkait, Panginoon, ang iyong tinig upang aming marinig. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinagkaitan ng iyong kapangyarihan upang sa lugar na ito ikaw ay amin pong naranasan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa kagalingan ng lahat ng sakit karamdaman. Salamat sa solusyon ng mga problema. Salamat, Panginoon, sa lahat ng nangangailangan ay patuloy mong kinatagpo. Salamat, Panginoon, sa inayos mong relasyon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang parating sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa rumaragasang tagumpay na patuloy ibinubuhos mo sa buhay ng bawat isa ngayon, pati sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, inuulit po namin, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Inaamin namin, wala kaming magagawa kung sagalang amin lamang. Marami pong salamat. Patuloy po namin ikaw ang lamang ang aming pinasasalamatan sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga pamilya, at sa kung anumang tinatangkilik namin sa iyo. Tanggapin mo po ang aming pinakamainam na papuri, pagsambat pa sa salamat, sa pangalan mo aming Panginoong Yesus. Amen.